Ito, pag-uusapan natin tungkol dito sa ano, ha? Sa aso. Aso yata. Sa aspin. Sa aspin. Oo. Oo, di ba? Oo, kasi nga Mami, yun. so ito, tanong ko. Ano? Kunyari, ikaw yung mailagang aspin. Tapos pumunta ka sa isang restaurant na ang sabi ay pet-friendly. At tapos hindi pinapasok? Tapos hindi pinapasok, anong gagawin mo? Ay, hindi. Sasabihin ko, bakit sabi niyo pet-friendly? Sisitahin ko rin talaga yun. Kasi nakalagay dyan pet-friendly di ba? Kasi kaya nga naglalagay sila ng ganyan. Alam mo, malaki yung market ng ganyan Yung pupunta na dala yung kanila mga pet. So paglagay mong pet-friendly, dapat welcome lahat. Regardless yung kanyang breed at yung kanyang weight. Eto nga. Ayun, tumahol na. Ayan na. Mainit na usapin kasi ngayon yung mga alaga nating aso. Love for all dogs dapat anumang breed yan, mga kapuso. Heto at baka manginig din Nay. ang laman ninyo dahil mahigpit pang ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng aso. May mga nahuli pa rin na naglilitsyo ng aso at meron din nagbebenta ng iba't ibang parte nito para gawing ulam. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan Emil Sumangil sa Resibo. Ilong, paa. Balahibo, tenga, mata. Ilan lang ito sa mga parte ng aso na for sale sa Rizal. Sa Bulacan naman, litsong aso raw ang specialty ng isang grupo ng mga lalaki. Yan ang mga sumbong na natanggap ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation. Na-receive po namin yung specific information na yan sa amin pong hotline. At meron nga daw pong nangangatay ng aso dyan at namimili. Kaya naman po, nagpadala na kami kaagad ng tao para mag-validate. Positive po talaga. Kaya naman itong buwan ng Enero, nagtungo ang CIDG Bulacan, Animal Kingdom Foundation at Resibo sa isang mabukid na lugar sa Barangay Bambang, Bulacan. Nang pasukin ng mga pulis ang likod bahay, dito na tumambad sa kanilang isang asong katatapos lang litsunin at nakasabit pa sa puno. Sa kabilang bahay naman, tumambad ang mga nakasakong aso na gumagalaw at umiiyak pa. Nakaharap ang dalawang lalaki sa kasong violation of RA 8485 as amended by RA 10631 o ang Animal Welfare Act. Mapilitan na lang po sir dahil po hirap nga po ng buhay sa lugar. Wala po kasi ako alam niya, ang nasama lang po ako, pero ang trabaho ko talaga construction. Sunod na pinuntakan ng mga operatiba ng CIDG Rizal at ng Animal Kingdom Foundation ang isang kainan sa Morong Rizal para magsagawa ng test buy. Nanay, makakuha ko ng puso. Ha? Gagamitin ko. Convert ko yun. Ay, kailangan ka kukuha ng pa. Hindi, buo. Kaya naman itong July 23, 2024, kasama pa rin ang Resibo. Ikinasana ng mga otoridad at Animal Kingdom Foundation ng entrapment operation. Pagdating sa bahay, nadatnan nila sa isang mesa ang iba't ibang parte ng aso na chinap-chop na. Nang buksan ang isang plastic, tumambad sa kanila ang 8 pirasong paa ng aso. Matapos mabasakan ng kanilang mga karapatan, ang misis may kakaibang request. Asawa na lang daw niya ang arestuhin at ikulong. Asawa ko na lang po, sir. Muna kayo sa amin sa opisina, ano po? Awa na mga po ko. Mag-awa nila kung may sakit pa po, sir. Sa kasalukuyan, nakapagpiyansa na rin ang dalawang suspect pero patuloy rin ang pagdinig sa kaso. Makalipas ang mahigit 3 buwan, binisita ng Resibo ang Animal Kingdom Foundation Sanctuary sa Capas, Tarlac para makita ang kondisyon ng mga asong nasa gip mula sa mga leksiyonero ng Bulacan. Makikitang nasa maayos at masigla na silang kalagayan at naghihintay ng pamilya magbibigay sa kanila ng nararapat na pagmamahal at kalinga. Kaligtasan ang tanging hangad ng mga otoridad sa bawat pagtiklo sa mga sangkot sa pagkakarne ng mga aso. Walang tatangkilik kung walang magtitinda. Nariyan ang ngipin ng batas para masigurong ligtas ang mga itinuturing ng miyembro ng maraming tahanan.